Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Iniutos ng uncle ni Henry, na partikular siya na inilagay siya sa parehong reserve corps ng 5th Defense Line kung saan naroon ang ating bida. Sinabi niya na kailangan niya itong isumpa sa kanya. Sa loob ng susunod na 2 taon, kailangan niya magkaroon ng magandang ugnayan sa ating bida sa anuman ang mangyari. Makikita ang base camp ng Reserve Corps ng 5th Defense Line, ang mga bida natin ay napabilang sa Reserve Corps upang maging backup nila. Naiinis si Henry kung bakit niya kailangan niya pa makipag-close sa taong pinakaayaw niya. Ngunit kamakailan, inilagay pa din siya sa 5th Defense Line. Biglang may narinig siya ng ingay sa paligid na hindi maganda. Dahil nagkaroon ng malaking emergency sa kampo, dahil nagdeklara ng digmaan ang kaharian ng Hector, kaya ang lahat ng puwersa ay kailangan maghanda sa pakikipaglaban. Si Henry ay medyo naguguluhan dahil unang beses pa lang niya na maghanda sa digmaan. Biglang hindi niya nakita ang ating bida pati ang kanyang mga tauhan na biglang naglaho sa kampo. Ang 1st Defense Line ng Southern Front ang unang inatake matapos ideklara ng Hector ang digmaan, ngunit ang 5th Defense Line ang nahaharap sa panganib ng pagbagsak bago sila. Nagtagumpay silang sirain ang tarangkahan ng 5th Defense Line. Makikita na naglaban-laban ang mga sundalo ng Cairo laban sa sundalo ng Hector sa loob ng teritoryo ng Cairo. Pati na rin sa itaas ng mga pader ay nakikipaglaban sila dahil patuloy silang inaakyat ng mga sundalo ng Hector. Makikita ang isang commander na takot sa mga nangyayari sa kanila, tingin niya katapusan na nila dahil nasira ang tarangkaan nila. Siya ang commander ng 5th Defense Line na si Commander Baron Bruce. Sinabi niya na ang 5th Defense Line ay itinuturing nilang paraiso ng Southern Front, na matagal nang nawala ang asensya ng isang larangan ng digmaan dito. Dahil ang mga maharlika sa gitna ng serbisyong militar ay binigyan ng marangyang buhay imbis na gampanan ang kanilang tungkulin bilang sundalo. Ito ay dahil lahat sa taong tumanggap ng suhol upang punuin ang kanyang sariling sikmura, ang bulok na baron na si Bruce, na siyang tagapangasiwa. Iniisip niya ang pagbabantay sa 5th Defense Line hanggang sa katapusan ay isang akto ng pagpapakamatay. Sinabi niya sa mga tauhan niya na kailangan nilang panatilihin ang kanilang mga posisyon para depensahan ang 5th Defense Line. Dahil ang buhay ng mga inosenteng sibilyan ay nasa panganib kung makakapasok sila. At sinabi niya na anuman ang mangyari, huwag silang umatras sa laban at lumaban sila ng buo para sa kaharian ng Cairo, dahil doon ang mga sundalo ng Cairo ay sinugal na nila ang buhay nila sa laban na ito. Dahil doon bigla na lang tumakbo ang matabang commander, upang tumakas siya sa digmaan. Nakita siya ng tauhan niya at tinanong niya kung saan siya pupunta. Nagpalusot na lang ang commander dahil daw kailangan niya ng oras para tawagan ang pamilya ng hari ng direkta para makahingi sila ng tulong. Sa kabilang banda, pinaghanda ang ating bida ang lahat ng puwersa niya, dahil agad sila pupunta sa 5th Defense Line para tumulong. Ang mga bida natin ay nagmamadali patungo sa 5th Defense Line bilang reinforcement nila. Tingin ng ating bida na ang Southern Front ay kulang sa kabuuan na may kakayahan na depensahan sila, ngunit ang kombinasyon ng kanilang lumang gamit, bulok na isipan at ang commander nila ay walang kakayahang pamunuan sila. Dahil ginagawa nitong pinakamahina ang lakas ng militar sa Southern Front. Naiinis ang ating bida dahil ipinuwesto nila ang Reserve Corps na kailangan sa mga emergency, na 2 oras ang layo mula sa linya ng 5th Defense Line. Na kailangan nila maabot ang 5th Defense Line sa loob ng 1 oras, biglang pinahinto ng ating bida ang mga tauhan niya dahil may napansin siya sa paligid. Nakita nila ang tumatakbo na matabang commander ng 5th Defense Line na papalapit sa kanila upang humingi ng tulong. Tinanong ng commander sa ating bida kung siya ba ang namununo sa Reserve Corps ng mga sundalong ito. Hiniling ng matandang mataba sa ating bida na samahan siya na umalis dito. Dahil ang kaligtasan ng commander ang unang prioridad kaysa sa reinforcement ng 5th Defense Line, at kailangan din niyang agad iulat ang panganib na ito sa pamilya ng hari. Nalaman ng ating bida kung sino ang taong kaharap niya na ito ay si Baron Bruce, ang commander ng 5th Defense Line. Tinanong ng ating bida kung bakit siya nandito nang mag-isa na walang kasamang sundalo. Nagalit ang matandang mataba dahil sa bastos ng pananalita ng ating bida sa kanya. Tinanong ng matandang mataba sa kanya kung paano niya nagawang magsalita ng ganoon sa kanya bilang miyembro ng Reserve Corps. Biglang nainis ang ating bida, sa matabang commander, pinatigil niya na ito dahil narinig niya na ang gusto niyang marinig. Dahil sa inis niya, biglang sinakal ng ating bida ang commander na si Baron Bruce.
Sinabi ng ating bida ang isang bagay na ito, habang sinasakal niya siya. Dahil ang taong tinatawag ang sarili niyang bilang commander ay iniwan ang kanyang mga sundalo sa loob ng digmaan at tumakas para iligtas ang sarili niya. Tinanong niya sa commander kung naiintindihan niya ba sa kanilang batas, ang mga tumatakas sa digmaan ay maaaring bitayin kaagad anuman ang kanilang katayuan. Nagsalita ang commander, sinabi niya na hindi niya magagawa na bitayin siya. Biglang tinapos ito ng ating bida sa matabang commander na hindi siya nag-aalangan tapusin siya. Sinabi niya sa kanya kung umatras siya kasama ang kanyang mga sundalo, hindi siya sana masasawi sa kanyang mga kamay. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga tauhan na pumunta sila kaagad sa 5th Defense Line bilang reinforcement, tapos iniwan nila ang bangkay ni Baron Bruce sa daan. Habang sa 5th Defense Line, maraming mga nasawi sa panig ng Cairo, dahil sa kanilang walang kwentang commander. May isang taong nakikipaglaban sa mga sundalo ng Hector, alam niya darating ang araw na ganito na magkakaroon sila ng problema. Na mag-isip na ang isang commander ay iiwan ang kanyang mga sundalo habang unting-unti sila nauubos, dahil doon wala siyang magagawa kundi makipaglaban sa mga sundalo ng Hector nang wala silang commander. Napuruhan ang isang matapang na lalaki na sinusubukan depensahan ang 5th Defense Line, kahit na wala ang kanilang commander. Dahil doon, nagsuka siya ng maraming dugo sa natamo niyang pinsala. At sa pagod niya at sa natamo niyang pinsala sa laban ng sundalo ng Hector, siya ay napaluhod sa sahig. Iniisip niya na katapusan na ng buhay niya, dahil may dalawang kalaban na gustong siyang atakihin ng walang kalaban-laban. Biglang, sa isang milagro ang nangyari, ang Knight ng Cairo ay naligtas siya sa kamatayan niya at ang dalawang sundalo ng Hector ay biglang nasawi, at humiwalay ang mga katawan nila sa iba't ibang parte, dahil sa atake ng hindi kilalang tao. Biglang may isang taong tinanong siya kung siya ba si Stephen. Sinabi niya sa kanya na si Baron Bruce ay patay na, kaya siya na ngayon ang may responsibilidad sa lugar na ito. Tingin ng ating bida kay Stephen, na siya ang huling pangalan na ibinigay sa kanya ni Lucas. Isang flashback, sinabi ni Lucas ang tanging taong kayang pamunuan ng 5th Defense Line ay si Stephen. Sinabi ng ating bida ang bilang tagapagbantay ng 5th Defense Line sa loob ng maraming taon, magtitiwala siya kay Stephen kung ano ang desisyon niya. Kaya tinanong niya sa kanya kung paano niya mapoprotektahan ang lugar na ito. Kung sasabihin niya na wala na silang pag-asa, siya si Roman Dimitri ay mag-uutos ng pag-atres ng lahat ng puwersa bilang commander ng Reserve Corps. Nalaman ni Stephen kung sino ang ating bida na nagligtas sa kanya. Sinabi ni Stephen ang katotohanan, ang daloy ng labanan ay napakahirap. Kaya ang pag-atres ang tamang desisyon, ngunit parang ibibigay nila ang isang pabor na posisyon sa kanilang mga kaaway. Kung makuha ng Hector ang kahit isa sa 5 linya ng depensa, magkakaroon sila ng daan upang makapagpadala sila ng mga supply sa unit. Sa ganitong kaso, ang digmaan ay magtatagal. Kaya't mayroon lamang siyang naiisip na isang paraan. Kailangan lang nila gamitin ang mga barrier nila upang harangan ang mga kaaway nila mula sa pagpasok sa tarangkahan. Humingi ng sapat na oras ang ating bida para mailagay nila ang mga barrier. Kaya sinabi niya kay Stephen sa mga puwersa niya ay pakilusan niya upang ihanda ang barrier. Nabigla si Stephen dahil tinanggap ng ating bida ang mapanganib na plano na naisip niya. Sinabi niya ang plano na ito ay labis na mapanganib. Dahil ang mga puwersa ng kalaban ay umaatake kahit sa sandaling ito, at mamamatay siya kung siya ay mag-iisa. Tinanong ng ating bida kung ano ang inaalala niya, habang nag-uusap sila biglang may isang sundalo ng Hector ay nasa likod ng ating bida na gustong siyang atakihin. Nagulat bigla si Stephen dahil habang nag-uusap sila ng ating bida ay may kalaban sa likod niya. Ngunit madaling naiwasan ng ating bida ang atake ng kalaban, sinabi niya sa kanya na hindi siya isang tanga na ipagsasapalaran niya ang kanyang buhay para sa isang planong sa tingin niya ay imposible. Biglang ang isang sundalo ng Hector ay madaling tinalo ng ating bida, kahit hindi siya nakatingin. Nagulat si Stephen dahil nilihis ng ating bida ang tingin niya nang hindi man lang nakikita ang pag-atake. Biglang dumating na sila Chris at ang mga tauhan ng ating bida, na nahuli sila sa pagsunod sa Lord nila dahil sa bilis ng ating bida na pumunta dito. Pinaliwanag ng ating bida sa mga tauhan niya na kailangan nilang tiyakin ang daan patungo sa tarangkahan. Kaya iniutos niya ang lahat ng puwersa niya na sumunod sa kanya. Makikita ang mga sundalo niya na handa sumunod sa Lord nila kahit mapanganib ang kanilang gagawin. Napahanga naman si Stephen sa ating bida dahil wala silang kahit konting duda sa Lord nila. Hindi siya makapaniwala na posible ang ganitong uri ng relasyon sa pagitan ng Lord at ang mga tagasunod niya. Sinabi ng ating bida sa kanya na kailangan niya paghandaan ito.
Pinaalala ng ating bida sa kanila na kakasimula pa lang ng digmaan, biglang may nakita si Steven sa mga tauhan ng ating bida. Dahil nauunawaan niya ang sinabi ng ating bida, ang mga tauhan ng ating bida ay mayroong katapatan sa kanilang Lord, at binibigyan nila ng paggalang. Makikita ang mga tauhan ng ating bida na sila Chris at Kevin at iba pa na handa tumulong sa Lord nila, habang ang ating bida ay pinapangunahan sila. Teka lang guys, shout out nga pala sa mga solid supporters natin na sina Jason Mark Gala 9711, at si user J16 of Onesifiva, at si user XN4R62s, at si Jerry Nepomuceno Headforsem, at si Ryzen Pangkoga, at si Asiwang Tolosa 3715, at kung gusto nyo magpa-shout out, ay comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat. Tingin ng ating bida na kailangan niya pa ba ng isang tulad niya na hindi mahal ang kanyang sariling bansa na magtaya ng ganitong panganib. Sa huli, ang digmaan ay isang lugar kung saan ang mga walang kapangyarihan ay hindi maiiwasan na sinasakripisyo sa digmaan. Para sa kanyang kasalukuyang estado, pinahahalagahan siya ng mataas ng kaharian ng Cairo dahil sa malaking potensyal niya, makikita ang ating bida ang lahat ng sundalo ng Hector ay madaling niyang tinatapos. Tingin ng ating bida na nakuha niya ang mga pribilehiyo bilang isa sa mga malalakas. Dahil maraming paraan upang iwasan ang digmaan, ngunit ang realidad ng isang maliit na bansa na walang kapangyarihan o kayamanan. Ayon ang mga kakilakilabot na realidad na ito ay talagang nagpapabaga sa kanyang dugo, madaling sinira ng ating bida ang mga sibat ng mga kalaban niya. Sinabi ng ating bida sa totoo lang, namimiss niya ang buhay niya sa larangan ng digmaan, makikita ang ating bida na masayang masaya dahil nararanasan niya ulit makipaglaban sa digmaan. Sa kabilang banda, makikita ang mga sundalo ng ating bida na matapang na sumunod sa Lord nila na sumugod. Nakipaglaban ang estudyante ng ating bida na sina Chris, na madaling tinatalo ang kalaban. At si Kevin ay binaon niya ang kanyang espada sa kanyang kalaban, at ang ekspresyon niya ay mukhang sinasapian siya ulit ng demonyo. Sa tuwing gumagalaw ang ating bida, kasunod ang kamatayan ng mga sundalo ng Hector. Nung pumatay ang ating bida ng 10 katao, sumusugod ang mga sundalo ng Hector habang nagtitiwala sila sa isa't isa. At nang pumatay siya ng 20 tao, napagtanto nila na ang kanilang kalaban ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. At nang pumatay siya ng higit sa 50 tao, ang mukha ng mga kalaban nila ay nagsimulang mapuno ng takot sa mga mukha nila. Hindi makapaniwala ang mga sundalo ng Hector sa kalaban nila dahil para siyang halimaw sa pakikipaglaban. Natatakot na ang mga sundalo ng Hector dahil sa pambihirang lakas ng ating bida, dahil unti-unti nauubos ang kanilang kasamahan, kaya nagsimulan na silang magsigawan at umatras sa laban. Isang banda, tinanong ng commander ng Hector kung ano ang nangyayari sa front lines, habang pinapanood niya sila na umaatras. Siya ang commander ng Hector na si Baron McCleary. Iniisip niya na dapat natiyak na ang tagumpay nila basta't mabutas nila ang tarangkahan ng kastilyo ng Cairo. Ngunit nagtataka siya kung kailan pa nagsimulang umatras ang kanyang mga sundalo. Nakita niya sa isang malayong lugar na isang sundalo ng Cairo, na madaling tinatalo ang mga sundalo niya kahit na mag-isa lang siya. Nagulat siya dahil nakita siya ng ating bida kahit nasa malayong lugar siya. Natakot ang commander sa ating bida dahil nagkatinginan sila sa mga mata nila, kahit nasa malayong lugar sila ay nahanap niya siya. At hinarap ng ating bida ang mga daan-daan na sundalo ng Hector kahit siya lang mag-isa, makikita ang mga sundalo ng Hector na gusto siyang pigilan. Tingin ng commander sa kalaban nila na sumusugod siya ng mag-isa para lamang kunin ang kanyang ulo, naiinis siya dahil sa kayabangan ng ating bida. Dahil doon kinabahan siya kaya iniutos ng commander ng Hector na tapusin ang ating bida, bago pa siya makapaghasik ng malaking kaguluhan. Dahil iisa lang ang kalaban nila, kaya iniutos niya na pigilan siya sa paglapit sa kanya. Napansin ng ating bida ang commander ng kalaban nila ay nagpapasiguro sila sa kanilang mga kilos. Dahil ang paraan upang mabilis na wakasan ang digmaan. Iniisip ng ating bida habang hinaharap niya ang mga sundalo ng Hector, alam niya mula sa maraming labanan na kanyang nilahukan. Ang sandaling makuha niya ang ulo ng pangunahing commander ng kalaban, ang mga kalaban nila ay wala ng ibang pagpipilian kundi bumagsak kaagad. Kaya nagseryoso ang ating bida na kailangan niya tapusin ang commander ng kalaban, upang mapatigil niya kaagad ang digmaan. Makikita na ang mga sumalubong sa ating bida ay tatlong gumagamit ng aura upang pigilan siya, sinabi ng mga knight na sila na bahala sa ating bida. Biglang ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada,
Ang Heavenly Demon's second move. Makikita ang malaking slash ng ating bida sa paligid na may itim na aura, dahil sa kanyang kakayahan na Heavenly Demon. Dahil sa malaking saklaw na atake ng ating bida, ang tatlong sundalo ng Hector na gumagamit ng aura ay biglang naglaho. Ang makikita na lang nila ay nagkaroon ng malaking butas sa lupa sa harap ng ating bida. Hindi makapaniwala ang mga sundalo ng Hector sa kapangyarihan ng kalaban nila, kaya nagsimula na silang matakot sa kanya. Pati ang commander ng kaaway ay hindi makapaniwala sa lakas ng kalaban nila dahil madali niyang natalo ang tatlong gumagamit ng aura. Biglang pumunta ang ating bida kung nasaan ang commander ng kalaban. Habang binubunot niya ang kanyang espada, nagpakilala muna siya sa ating bida na siya si Baron McCleary na mula siya sa kaharian ng Hector Army. Hindi pa siya tapos magsalita, biglang tinapos na ito ng ating bida, dahil doon opisyal na natalo ang isa sa mga commander ng Hector. Binuhat ng ating bida ang ulo ng commander ng Hector upang ipakita sa lahat na wala na silang commander. Habang hawak niya ang ulo ng commander ng Hector, sinabi niya sa mga sundalo ng kaharian ng Cairo na makinig sila sa kanya. Dahil tinapos niya na ang commander ng kaaway. Ngunit kung palalayain nila ang mga natitira nilang kalaban, babalik lang sila ulit bilang kanilang mga kaaway. Sinabi niya sa kanila na kahit na marami silang dugo na nawala dito, kailangan lang nilang ilagay ang mga buhay nila sa linya at iniutos niya na tapusin ang lahat ng kanilang mga natitirang kaaway. Dahil doon ang mga sundalo ng Cairo ay nagdiwang dahil sila ay nagtagumpay na depensahan ang 5th Defense Line. Isang banda, makikita si Henry na pinapanood ang ating bida sa ibang lugar. Dahil ngayon niya lang nalaman kung bakit siya sinabihan ng uncle niya, na kailangan niya na magkaroon ng magandang ugnayan sa ating bida anuman ang mangyari. Matapos mapatay ang commander ng Hector, nagsimulang tumakbo ang kanilang mga sundalo sa iba't ibang direksyon. Si Roman at ang kanyang mga sundalo ay matagumpay na ipinagtanggol ang 5th Defense Line. Sinabi ni Chris sa lord niya na sa 30 sundalo kasama niya, ay walang kahit ni isang nasawi sa laban. Makikita natin si Vulcan at si Henderson na nasugatan lang sila sa digmaan laban sa Hector, dahil doon binati ng ating bida ang mga sundalo niya. Sinabi ng lord nila na gumamit sila ng potion upang gamutin ang kanilang mga sugat, dahil sa mga nakuha nilang sugat sa labanan. Biglang nagulat si Steven sa ating bida, dahil nagbigay sila ng mga potion sa lahat ng mga sundalo niya. Pinaliwanag dito kung ano ang potion. Ang isang medikal na likido na nilikha sa Magic Tower para sa layunin nito sa pagpapagaling. Kahit na ang pinakamababang uri ng potion ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Makikita na ang potion ay epektibo talaga upang mapagaling ang kanilang sugat sa laban, dahil unti-unti itong naghihilom. Bukod sa pagiging napakalakas ng ating bida at kaya niya din gumawa ng matapang na desisyon, siya rin ay mapagbigay sa kanyang mga tauhan. Kaya may dahilan kung bakit may tiwala sila sa pagitan ng lord nila at ng kanyang mga sundalo. Dahil susundan nila ang lord nila at pagkakatiwalaan nila siya kahit nautusan silang sumugod sa apoy. Biglang kinausap siya ng ating bida, sinabi niya kay Steven na siya na ang bahala sa larangan ng digmaan dito sa 5th Defense Line, at sinabi niya na ihanda nila ang ikalawang yugto ng pag-atake. At sinabi niya na kailangan niya rin ng isang taong pamilyar sa mabatong lugar sa Southern Front. Nalaman ni Steven na binabalak ng ating bida na pumunta siya kaagad doon. Sinabi ng ating bida ang dahilan niya, dahil hindi pa tapos ang nagaganap na digmaan. Isang banda, pinakilala niya ang isang lalaki na makakatulong sa kanya. Sinabi niya na siya ay tubong lugar na ito, na siya ay magiging kapaki-pakinabang bilang gabay sa kanila. Nagpakilala siya na si Kobe. Pinakita niya na ito ang mapa ng Southern Front. Tinanong ng ating bida kay Kobe kung ano ang pinakamabilis na ruta upang makarating sila sa rear camp. Tinanong ng ating bida kung ano ang rutang ito. Dahil batay sa kanyang nalalaman, ang rutang ito ay aabot ng mga 2 oras at 30 minuto. Dahil kailangan niya ng shortcut na makakarating sa kanya sa loob ng 2 oras. Biglang nagulat si Kobe sa ating bida sa sinabi niya sa kanya. Nagtataka siya dahil paano niya nalaman ang daan sa bundok ay aabot ng 2 oras at 30 minuto. Tingin niya na hindi yun simpleng spekulasyon lang. Dahil may tiyak na kaalaman na siya sa mabatong lugar ng Southern Front. Sinabi niya sa ating bida na hindi niya alam na pamilyar siya sa lugar na ito. Iniisip niya kung bakit pa niya siya pinili bilang gabay nila kung ganoon. Sinabi ng ating bida kay Kobe nang tinawag siya ni Steven, marahil iniisip niya na wala siyang alam tungkol sa Southern Front. Dahil pinag-aralan niya ang pangunahing impormasyon sakaling magkaroon sila na hindi inaasahang sitwasyon, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat. Kaya kailangan niya ang tulong ng isang tubong Southern Front tulad niya.
Tingin ni Kobe sa ating bida na iba siya sa ibang mga maharlika na dumating sa Southern Front upang magkaroon ng maginhawang buhay sa militar. Iniisip niya kung tutulungan niya sila, sigurado siya na kahit ang Southern Front ay magkakaroon ng pag-asa. Sa eksaktong 10 minuto sa pagpupulong nila, at handa na silang umalis, lumapit naman si Chris sa ating bida. Sinabi ni Chris sa Lord niya na ang mga kasama niyang 30 sundalo kabilang ang kanyang sarili ay handa nang umalis kasama ang Lord nila. Bago sila umalis, biglang may napansin ang ating bida sa nakita niya. Dahil nandito din si Henry Albert, tinanong ng ating bida kay Baboy kung ano ang ginagawa niya dito kasama nila. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!